mga kapatid. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may lalang ng langit at ng lupa, Lord God. Diyos na patuloy na tumutunghaw at patuloy na nananahan sa bawat isa sa amin. Sa aming puso, Panginoong Diyos, buong puso, patuloy ka naming pinupuri, pinasasalamatan, o Ama. Tunay nga na walang hanggan, Panginoong Diyos, ang pagpupuri sa inyo, o Ama. Bagamat ang katawang ito ay may maraming limitasyon, Panginoong Diyos, subalit hindi ito naging hadlang, o Ama, upang ikay aming papurihan, pasalamatan, Panginoong Diyos, sa dakilang araw na ito, o Ama. Salamat, o Ama, kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Kayo po ang mangusap sa aking mga kapatid, sa mga gagamitin po ninyo sa umagang ito, Panginoong Diyos. Kayo po ang patuloy na may taas, Panginoong Diyos. Maraming pong salamat, Panginoong Diyos. We need you. We need you every minute of our life, every seconds, Lord God. Lord God, we pray, Panginoong Diyos, na patuloy po ninyong selyaduhan ang munting dakong ito na aming pinagsasambahan sa inyo, Panginoong Diyos. Bagamat maraming panganib sa labas, Panginoong Diyos, subalit kayo po ang pumoprotekta sa inyong iglesia, Panginoong Diyos. Salamat, Ama. You show us your way, Panginoong Diyos. Salamat, maraming pong salamat, Ama. At patuloy naming isinusuko sa inyong lahat, Panginoong Diyos. Binabalik sa inyong lahat ng papuri. Pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Atin pong buksan ang banal na kasulatan sa Hebrew 10:19. Hebrew 10:19 at susundan pa po ng isang verse dito sa Colossians 3:2-3. Sabi siya sa Hebrews 10:19, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which he has consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart, full of assurance of faith, having our hearts sprinkled from evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. Praise God. At sa Colossians 3:2, set your affection on things above, not on things on earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay magsisiyo po na, mga kapatid. Talagang hindi po talaga biro-biro ang tumayo dito sa inyo, mga kapatid, pero para sa for the glory of God, patuloy lang tayong magpapagamit at alam ko ang kahinaan ko at siya ang patuloy na mangungusap sa bawat isa at pinapauna ko na po sa inyo na ipapaumanhin kung ano man po ang mabanggit ko na hindi na nakalinya sa salita ng Diyos. Patuloy lang po tayong bumalik sa salita ng Diyos. Ang binigay sa aking exhortation sa araw na ito ay pinabagatan ng prophet na hidden life with Christ. Sabi niya, God wants fellowship with His creation. From the very beginning, this is one of a God desire
and one purpose for creation to have fellowship. Like in the beginning when Adam and Eve, nung hindi pa sila nagkakasala, and don't know sin, the fellowship between God and man is perfect. But when they transgress one law that God gave to them, the fellowship is over. The relation of God and man is broken. And there is no way man can bring that fellowship back anymore. At nang mahiwalay ang tao sa Diyos, nahiwalay din ang eternal niyang buhay. At kahit anong pagsisikap ng tao upang bumalik sa dati nitong kalagayan, bigo siya. Gaya nung nagkasala si Eva at Adan, nung nakita nila na sila'y hubad, di ba po tumahi sila ng dahon ng igos para ipantakip sa katawan nila. So pamamaraan yun nila Eva at Adan para takpan yung kanilang sarili. Pero hindi gusto ng Diyos yun. Bagkus, pinalitan ng Diyos ang mga damit nila ng isang balat ng hayop. At dito pinapakita ng Diyos na hindi kaya ng tao na bumalik sa dati niyang kalagayan. Dahil dun sa kasalanan ng ginawa ni Eva at Adan, kailangan pang may mamatay na isang inosenteng hayop para balatan, tapos ipantakip sa kanilang mga kahubaran. Gaya nung sa Tore ni Babel, gusto nilang abutin ng Diyos. Napag-uusapan nga kagabi na ang tao ngayon, they are busy organizing. Pinipilit nilang maging kalugod-lugod sa Diyos, pero bigo pa rin ang tao. Nung sa Tore ni Babel, sabi nila, gumawa tayo ng laryo. Buuhin natin, tapos gumawa tayo ng tore para abutin natin ng Diyos. Pero nakita natin sa Genesis na hindi doon nalugod ang Diyos, kundi winatak-watak niya yung tao, pinag-iba-iba niya yung wika. See, sa ating sariling pamamaraan, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Sabi nga, ang daming patutukan nila nakakagalak na He is the one who will make a way. Amen. And He is the only way, the truth and the life. No one cometh to the Father except by me, sabi ng Panginoong Yesus. God make a way to bring that fellowship again. So, ang Diyos ang mismo ang gumawa ng paraan. Sabi nga ng ating prophet, bago pa nagkasala ang sila Eva at Adan, nakahanda na yung solusyon para dun sa ginawa nila. Sabi nga din sa Revelation that the Lamb slain before the foundation of the world. So meron ng solusyon para dun sa problema na nangyari. And that is not through our churches. Makakabalik tayo sa fellowship natin sa Panginoon, or not through our denominations. That's right. Not through education, not through organization, not through other things, but solely through the blood of the Lord Jesus Christ. Is the only way that man be reconciled to God, through the great work of reconciliation. Pag sinabi kasing reconciliation, parang kung dating kaalit mo na siya, may paraan na para may i-reconcile tayo sa Diyos. So that is sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. That is the atonement for our salvation.
The word of God and the blood of the innocent man is now in your hand. Ngayon napapakinggan natin yung salita ng Diyos. So, wala na tayong may dadahilan. Sabi nga ng prophet na nasa atin na yung ng dugo ng Panginoong Hesus. So, ano ang dapat natin gagawin? Praise God. At sa munting dakong ito, nag-take heed tayo sa mga warning ngayon ng prophet. At isa man sa atin na nandito sa loob, wala na may dadahilan. Narinig na natin yung salita ng Diyos. Sabi nga dun sa message na hearing, recognizing, and acting. Now, you hear the word of God. We share the word of God. Then, if you recognize it, that is from God, then you have to act now. Amen. Amen. Sabi nga, ngayon ang araw ng kaligtasan. Sapagkat hindi natin alam kung ano ang kakaharapin natin bukas. Kung tayo'y buhay pa o tayo mamamatay, hindi natin alam. Kaya kapag naipapangusap ang salita ng Diyos, sabi nga ng mga message, if you hear His voice, harden not your heart. Jesus never went to the cross and died for some haphazard affair. Parang haphazard, parang hindi buo sa kanyang puso dahil nagpapako sa krus. Sabi nga ng prophet na hindi naging dahilan ng Diyos na siguro naman maraming tatanggap sa akin kasi nakita nila yung paghihirap ko, dinudura-duraan ako para sa kasalanan nila. Siguro naman tatanggap naman sila sa nakita nila sa akin. So hindi ganoon yung layunin ng Diyos. God runs His business by foreknowledge. Amen. And had elected ones. So namatay ang Panginoong Hesus dahil doon sa mga elected na sa panahon natin ngayon, na napakadakilang panahon na ating hinihintay, na merong tatanggap dun sa mga salita niya, sa kapahayagan niya. God by foreknowledge chose us to be partakers of divine gift, to restore every inheritance took by Satan, and little by little restoring everything that God gave for us. All we have to do is possess it, and every square inch of it. So gaya nung panahon ni Joshua at sa panahon ni Moses, ibinigay na sa kanila yung lupa. Pero kailangan nilang pagtrabahuan at i-possess every square inch. Kahit na malalaki yung kalaban, mga higante, God gave the land. Yung kay Joshua nga, sabi nga, dalawa lang silang humawak dun sa pangako ng Diyos, si Joshua at si Caleb. Yung 10 ayaw pang pumaroon kasi mga higante nga yung kakaharapin nila. Pero dun sa dalawang Israelita na si Joshua at si Caleb, walang imposible sa Diyos, binigay na sa atin itong lupang ito. So we must fight every square inch doon sa pangako ng Diyos. At ito ay para sa atin, mga kapatid. And today we are not now redeemed yet. Hindi pa natin nakukuha yung buong katubusan natin. God gave to us the Holy Ghost for our earners of all salvation. So, parang paunang bayad. Yung naranasan nating kaaliwan ng banal na espiritu, paunang bayad pa lang ito. So, kung titignan natin, halimbawa, kung
halimbawa may bibiling kang isang bagay, meron ka ng kasiguraduhan na kukunin mo yung bagay na yun kasi nag-down payment ka na. So ganun din dito sa Diyos. Meron tayong rest assurance na kukunin tayo ng Diyos kasi meron na tayong down payment eh. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Praise God. So yung adoption na to, yung na-share ni Brother Berham, yung adoption na to, hindi ito yung parang sistema ng sanlibutan yung mag-a-adapt ka ng isang bagay. So ito yung sabi niya, yung oriental dun sa oriental family, ang adoption pala, kapag ipinanganak ang isang bata sa isang pamilya, halimbawa, ipapagkatiwala ng ama yung bata doon sa isang tagapagturo. Tapos yung tagapagturo magre-report doon sa ama kung pwede na siyang pamahalaan ng kanyang mga trabaho o nagiging matigas ang ulo. So kapag ready na yung bata, inihaharap siya sa isang kapulungan na ide-declare ng ama na ia-adapt na siya sa sarili niyang pamilya. Parang bibigyan siya ng isang posisyon na sabi ni Brother Burnham, yung pirma nung anak ay parang pirma na rin nung ama. So doon tayo pinapapunta ng Panginoong Hesus to have an adoption, na nung nakilala natin ng Panginoong Hesus, naging kabahagi tayo ng pamilya ng Diyos, meron tayong tagapagturo, yung Holy Ghost o yung Old Testament, which is our schoolmaster, para dalhin tayo din sa biyaya sa Panginoong Hesus. At kapag karapat dapat na tayong pagkatiwalaan ng kanyang mga kayamanan at kapamahalaan, may pagkakatiwala na sa atin yung kanyang mga kayamanan. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who work all things after of His own will, sabi niya. Praise God. So nung panahon ng ating prophet, bakit kaya marami siyang napapagaling, pero kalaunan bumabalik sa dati niyang kalagayan? Bakit yung dating bulag na nakasaksi, nakakita, bakit kaya bumabalik sa dating pagkabulag? Ano ba talaga ang problema? Sabi niya. Dahil dun sa kakulangan ng kanilang pananampalataya. Now, titingnan natin kung bakit ba nagiging ganun ang isang mananampalataya. Sinabi ng salita ng Diyos na huwag tayong magiging malahininga. Kung tayo magiging mainit, maging mainit na tayo. Kung tayo magiging malamig, mabuti na yung malamig na tayo. Amen. At hindi tayo magiging malahininga. Yung minsan mainit, minsan malamig, ayaw ng Diyos yun. Kaya dito pa lang, sabi nga, sinasanay na tayo. Meron akong inihanda dito, mga kapatid. Dito in-illustrate ng prophet kung ano ba talaga ang problema. Bakit merong mga naniwala na sa ating Panginoong Jesus, bumabalik pa rin sa dati nitong kalagayan. Ikaw ba pag humingi ng tawad sa isang bagay,
at ang isang tao, ang inyong kapwa, at hindi totoo, ano kayang mararamdaman natin? So parang naglolokon lang tayo. Pero mabiyaya ang Diyos. Sagana ang biyaya ang Diyos sa mga oras na ito. Sapagkat He made a way. He made a way of escape. And God is always make a way. At sa sarili kong paraan, sa sarili nating paralan, we cannot make a way. Kahit anong pamamaraan ng ating gawin, di natin talaga kaya. Praise God. Pero salamat sa Diyos at God is always providing us to our journey. Ito ang example ng tabernacle dun sa wilderness. Nung naglalakbay sila. So sabi ng prophet ni Brother Burnham, yung paglalakbay ng bansang Israel noon, parang parallel sa paglalakbay natin ngayon. So ito yung itsura nung tabernacle para sa hindi pa nakakaalam. At bawat ano nito, bawat area nito merong ibig sabihin. And sabi ng prophet, this is the exact pinapakita nito yung plan of salvation. The exact plan of salvation. Shadow of good things to come. Sabi nga. So yung design ng tabernacle nito makikita natin sa Exodus 25. Kung gusto nyo pong basahin to, medyo mahaba-haba. Ito yung exact description na ibinigay kay Moses na paggawa ng tabernacle. Sabi niya sa 25, at ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Sa 25, 1 po. Ang bawat tao na maganyak ang puso sa kagandahang loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin. At ito ang handog na inyong kukunin sa kanila, ginto at pilak at tanso. At kayong bughaw, kulay ube at pula at lino at balahibo ng kambing. At ang mga balat ng lalaking tupa na tinina na sa pula at mga balat ng poka at kahoy na akasya. Langis sa ilawan, mga espasya sa langis na pangpahid at sa mabangong pangsuob. Mga batong onyx at mga batong pangkalupkop ng ephod at sa pectoral. At kanilang igawa ako ng isang sanctuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. So nandoon na yung desire ng Diyos para makatahan siya sa kanyang bayan. So kung babasahin natin to, medyo po mahaba. Pero kung gusto po ninyong basahin, ito po yung exact details na ibinigay ng Diyos kay Moses. So dito natin makikita yung standard ng Diyos. Hindi pwedeng mag-propose si Moses na ito na lang yung gagamitin ko kasi ito lang yung available dito sa lugar na ito. So hindi pwede. Kapag binigay ng Diyos yung isang instruction, alam ng Diyos na maipoprovide nila ang mga bagay na ito. Kahit na gaano kahirap, God will provide for them. Sa bawat utos na binigay ng Diyos sa atin, sabi nga ng banal na kasulatan, be therefore perfect as even your Father in heaven is perfect. So,
meron at meron makakaganap ng itong perfection na ito. Praise God. So ito po yung floor plan. Yung floor plan nung tabernacle. Na kung saan dito sa pinto na to, sa east, north, south, west. Ito po yung altar burn offering, brazen altar, kung saan dito po sinusunog yung mga handog. Yung bronze laver, yung dito hinuhugasan yung mga inaalay. Dun sa loob ng tabernacle, meron pala tatlong bahagi ang tabernacle. Outer court, the inner court, the holy place, and holiest of holies. So, in the outer court, makikita yung burnt offerings, yung pinag-aalayan ng mga baka, mga kambing, yung bronze laver. Lahat po yan merong ibig sabihin. They are pointing to our Lord Jesus Christ. But hindi na po natin itatalakayin yan kasi po medyo matagal po. Popokus po tayo dito sa holiest of holies. So dito sa inner court, andyan po yung table of shewbread, yung golden lampstand na may 7 ilawan, and the altar of incense, and the holy place, and the holiest of holies, which nandoon po yung Ark of the Covenant. So, naipaliwanag ng prophet kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit hindi makatagal ang isang mananampalataya, why they are not can keep the victory. Sa paglalakbay ng bansang Israel, nung paglabas nila sa Egypt, gusto ng Diyos na palayain ang kanyang bayan. Sapagkat ayaw niyang magpuri sa kanyang bayan na nasa bagsak na kalagayan, nasa inaapi sila, lubog sa kahirapan, at pinahihirapan ng mga Ehipto. Kaya Diyos na mismo ang pumili ng isang tao, which is si Moses, para ilabas ang kanyang bayan, para makapagpuri ang kanyang bayan sa kanya sa ilang, sa pipiliin ng Diyos para sa kanila. So Diyos ang pumili. So nakita natin yung istorya nito, mga kapatid. Nung paglabas nila sa Egypt, puro reklamo yung bayan ng Israel. Reklamo sila ng reklamo. Yung napag-aralan natin kagabi, yung dahil sa nauuhaw sila, dinala mo ba kami dito, sabi nila kay Moses, para patayin lang. So yung pagrereklamo na yun ng kanyang bayan, dun nagalit yung Diyos sa bayan ng Israel. At sabi nga, yung ilang araw lang nilang lalakbayin papuntang lupang pangako, inabot ng 40 years na paikot-ikot sila. Dahil sa kanilang kakareklamo, kakamormor, at minsan nga merong pang nagrebelde doon sa sila Korah ba yon? Sila Korah na kinain ng lupa kasi nagrebelde sila kay Moses. So
makikita natin dito kung saan anong kalagayan na dapat nandun ang iglesia sa panahon natin ngayon. Sabi nga, itinipon ni Brother Branham ang Salamat, Brad. Napakadakila talaga ng pag-ibig ng ating Diyos, mga kapatid. Ang lumang tipan, kapag babasahin mo siya, makikita mo yung pag-ibig ng Diyos sa panahon natin ngayon. Kung gaano ka-espesyal ang mananampalataya ngayon, gaano tayo ka-espesyal sa panahon natin ngayon. Kung babasahin natin yung Old Testament, makikita natin kung ano yung ayaw ng Diyos, kung ano yung gusto niya. So, nang sa ganon, tayo na makukunin, yung mga taong kukunin niya, makapag-take heed sa mga bagay na ayaw niya. So, itinipo ng prophet yung loob nito, kung nasaan na yung dapat yung isang iglesia. Yung outer court, sabi niya, tumitipo ito sa justification. Amen. Amen. Justification by faith. Amen. The just shall live by faith. Yung loob ng inner court, which is the second work of grace, which is sanctification. And the holies of holies. This is ito na dapat ang kinalalagyan ng isang iglesia. So dito makikita natin kung saan na tayo nakalugar. Kung tayo nasa outer court, justification, sanctification, or baptism of the Holy Ghost. Praise God, at nakita natin yung mensahe sa huling panahon at tayo nag-take heed. At tayo nandito na sa Holies of Holies. Amen. At sabi nga, kapag meron pang alitan sa isang iglesia o meron pang hindi pa napagkakasunduan o mga kapahayagan na hindi ma-reconcile, they are living here inside the tabernacle, sabi ni Brother Branham. So hindi pa huli ang biyaya, mga kapatid. Kung ating nakikita ang ating sarili nandito pa sa labas, sa wilderness, yung wilderness, walang patutunguhan ito eh. Malawak na lupain ito na hindi mo alam kung saan direksyon mo. Pero inillustrate ko lang ang lugar na ito para kung sakaling makita natin ang ating sarili nandito pa, na hindi pa uli ang lahat para makapasok. So sabi nga, merong batas ang Diyos, merong procedure ang Diyos kung paano natin siya kakaharapin. Kapag nagkasala ang isang bayan, mag-aalay sila ng hayop, isang perpektong hayop para sa kanilang kasalanan. So dito muna sila yung process. So yung bronze, dito hinuhugasan yung alay na sinumisimbolo na bautismo, na kailangan muna nating mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kahit yung mga high priest noon, hindi pwedeng basta-basta na lang papasok, o ang tao basta-basta na lang papasok. God has a law and merong procedure ang Diyos para makarating ka dito sa Holies of Holies. At tayo mga tumanggap sa Panginoong Jesus, we sacrifice all of lahat ng ating mga bagay na hindi ka nais-nais sa Panginoon, isinuko natin sa Diyos at tayo nagpabautismo at nakapasok tayo dito sa sanctification, pamumuhay ng malinis. Sabi nga ni Brother Branham, the Bible said that He would give us a new heart
and He would give us a new spirit. Amen. And many people, even Pentecostal people and full gospel people, has been deceived in that. Sabi niya, many times God said, I'll give you a new spirit. That wasn't His spirit. Hindi pa yun yung Holy Ghost. That's your spirit. That's right. Then I will put my spirit in you. I'll give you a new spirit. Then I will put my spirit in you. And many times you get the new spirit and think you've got the Holy Ghost. No, hindi pa yon. So yung sinasabi dito na I will give you a new spirit, kailangan mabago muna yung ating nature, That's right. ang ating ugali, mga ugali na hindi karapat-dapat, mabago, maging ang ating kaisipan, maging kaisipan ng ating Panginoong Hesus. At ang kaisipan ng ating Panginoong Hesus ay walang ginawa kundi gawin ang kalooban ng ating Ama. Praise God. To get along with His Spirit, which is the Holy Spirit. So praise God. So ang naging problema ng mananampalataya ngayon, yung lugar na kanilang kinalalagyan. Nung nag-provide ang Diyos ng pagkain ng mana, yung mana dito sa labas, kapag kinagabihan, kinabukasan o kinahapunan, nasisira na kagad. So yung mga denomination dito sila namamalagi ngayon. Sabi nga yung mana tumitipo sa Holy Ghost. At sabi nga inutos ng Diyos kay Moses na kumuha ka ng isang gintong epod, isang palayok. Lagyan mo ng full of mana. At ilagay mo dito sa Holiest of Holies. So dito sa labas, nasisira yung mana kinagabihan, pero pag nilagay mo dun sa Holiest of Holies, hindi siya nasisira. So nagiging laging bago siya, hindi siya naluluma, hindi siya nasisira. So dito dapat nating asamin na kumain ng mana dito sa Holiest of Holies, na kung saan ano man mangyari sa labas, bumagyo man dyan sa labas o lumindol o kung ano man ang kalamidad, hindi nasisira yung mana dito sa loob. Yung hidden mana, yung full revelation of Jesus Christ. Praise God. It's the place you're abiding at, sabi niya. It's where you at. Ito yung depende kung saan ka kumakain ng mana. I want you to get this close. That's many times on the campground, this blessing run out. You're eating the mana, the correct mana. So parehas lang naman ang kinakain nilang mana. The correct mana, but you haven't consecrated your life yet. So yun pala, at kailangan maging consecrated yung ating buhay. That's right. At maging focus tayo dito sa loob, Amen. sa pagkain ng mana. It's a hidden life. Men and women who get with Christ and the curtains drop around, you don't care what the world says. You don't care what people says pag nandito ka na sa loob. Amen. You're living in there with Christ. Amen. Where the mana, you're eating from the golden pot of mana every day and night, all the time. Living on the mountain underneath the cloudless sky. When Aaron walked in there, the curtains fall behind him. So wala nang nakakalam. 'Di ba yung high priest?
Pag si Aaron pumasok na dito sa Holies of Holies, wala nang nakakaalam kung anong ginagawa niya doon sa loob. So sabi ni brother, doon dapat tayo mamalagi sa Holies of Holies. Christianity is a sacrifice life. Hidden life with God through Christ. Sealed by the Holy Ghost. That's what the real Christian life consists. Not of how well you can do this, kung gaano mo kagaling ang isang bagay, or how well you can sing. That's all right. How well you can preach the gospel, that's fine. But that isn't it. It's a hidden life, consecrated. Amen. The veil, Amen. curtain draft around you, and you're dead and you're buried, and you're hid in God through Christ, and sealed in there by the Holy Ghost. Amen. Praise God. So pag nandito ka na sa loob, kung nakikita natin ang sarili natin nandito na sa loob, wag na nating asamin na lumabas pa. That's true. Amen. Amen. So kapag nakikita natin ang ating sarili na nandito pa sa sanctification, kailangan pumasok tayo dito sa loob Amen. ng Holies of Holies. Praise God. Amen. Pag nandito pa sa outer court, hindi pa huli ang lahat para pumasok. At bawat isa sa atin, nakikilala natin ang ating sarili. At alam natin kung saan tayo nakapwesto. So, pag nandito na tayo, nakita na natin ang ating sarili na nandito na tayo, do not dare to go out anymore. Because, pag naisara na sa atin yung veil na ito, wala nang pakialam yung mundo. Yung pagsamba natin ngayon dito, walang nakakaalam. Kahit sino. Yung paghahayag ng ating Panginoong Hesus, yung still small voice, tanging ikaw at ng Diyos na lang ang nakakaalam, wala nang iba. That's true. Praise God. At doon naghahayag ang Diyos Amen. ng kanyang mga lihim. Lahat ng kanyang sikreto hinihayag niya dito sa loob. That's right. Amen. Sabi nga ni Brother Bernhard, tinipo niya ang buhay ng isang mananampalataya sa isang three room house, which is sa bahay pala natin meron lang tayong three rooms. Kahit na gaano kalaki yung kusina natin, kwarto at yung living room, three room house. So kahit ilan yung kwarto mo, ilan yung kusina, ilan yung living room, still we are living in three room house. Nagaya din naman ng Diyos ay nanirahan dito sa lupa, tumahan din siya dito sa three room house. Gaya ng Panginoong Hesus na may body, soul, and spirit. Isa pa ang nangyari, isa pa ang kagandahan dito sa Holies of Holies, yung nilagay nilang tungkod ni Aaron, nagbudded. So, halimbawa, kapag pinutol mo yung isang sanga, 'di ba, pag pinutol mo yung isang sanga, hindi kahit sa anong paraan, kahit sa kaisipan ng tao, hindi na ito mabubuhay. So, ganun tayo no, pag hiwalay tayo sa Panginoong Hesus. Isa tayong patay na sanga na hindi alam kung saan nakaugpong. Yun tayo nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon. Pero nung inilagay yung tungkod dito ni Aaron, nagbudded, namulaklak, tapos nagbunga pa. Amen. So, kapag nasa presensya tayo ng Diyos, Praise God. eh, Amen. walang imposible. Mabubuhay at mabubuhay ang isang makasalanang tao. Praise God. At sabi nga, yung almond tree na yon,
laging fresh yung bulaklak, yung dahon. So tayo rin naman, pag nandito ay lagi tayong refresh. Lagi tayong may fruit. Ano ba yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, long suffering. So nandito sa atin yung bunga pag nandito tayo sa Holies of Holies. Which is represent napakagandang bagay kung nandito na tayo at nakahanda na para kunin. Sabi nga, Ark of the Covenant, nandito sa loob ng ark, yung tablet of stone, nandito sa Ark of the Covenant, which is sumisimbolo daw ng ating puso, itong Ark of the Covenant. Tumitipo lang. Kasi nga, yung law, yung mga tapyas ng bato, hindi na isinulat sa mga bato, kundi nasa puso na natin. Na isusulat ko sa kanilang puso, sabi niya, at I will write them in their hearts, or I will write them in their minds. So napakagandang bagay mga kapatid kung nandito na tayo sa Holies of Holies. Sabi nga pag nandito na tayo sa loob ng Holies of Holies, yung si Satanas hindi na siya makakapasok. Kasi kapag gustuhin man niyang pumasok dito, dadaan siya sa proseso ng ginawa mo. At pag nakapasok siya, magiging kapatid mo siya. Magiging born again mo siya. So in the very beginning, hindi niya kayang pumasok sa loob. So kapag nandito na tayo sa loob ng Holies of Holies, hindi na niya tayo kayang galawin. Praise God. So nakita natin mga kapatid, so kapag nakikita natin ang ating sarili nandito na sa loob, magalak ka. Yung fruit ng Holy Spirit lalabas at lalabas yan. At yung kanina, yung sinabi ko, pag nakita natin yung sarili natin na nandito pa, hindi pa uli ang lahat para pumasok. Sabi nga may paanyaya na pumasok na tayo dito dapat. Kung noong araw hindi pwedeng pumasok ng basta-basta dito, kahit nga yung high priest may kalembang pa sa paa, at may pomegranate ba yun, sabi niya, prutas, na kapag tumigil na yung kalembing ng high priest, ibig sabihin namatay na siya sa loob. So hindi siya karapat dapat. So wag nawang sanang mangyari sa atin yung mawala yung ingay habang nandito. Kapag hindi na tayo nag-iingay, hindi na tayo nagpupuri sa Diyos, ibig sabihin patay. So praise God. At ang isa pa, yung ilaw na nandito sa labas, kapag nandito ka sa labas ng outer court, dito ka kumakain ng mana, yung ilaw dito, kung minsan araw, kung minsan gabi, kung minsan makulimlim, kung minsan bumabagyo, kaya nakakaranas yung isang Kristiyano na bigo, laging talunan, laging mahina ang loob, kasi nandito sila, nararanasan nila yung ilaw na papalit-palit yung panahon. Pero dito sa loob, ang ilaw dito artificial, which is the 7 candlestick, man-made light, na kapag naubusan ng langis, mawala na yung ilaw. Pero yung ilaw dito sa Holies of Holies, hindi nawawala. Andito sa luklukan ng awa. So yung Shekinah glory ng Diyos, lagi mong nakikita. Kahit na pagsabihan ka ng masasamang amo ng kapwa mo, hindi mo kayang i-curse.
Kasi the glory of God, lagi mong nakikita. So hindi nawawala yung ilaw dito sa loob. Yung Shekinah glory ng Diyos. Sabi nga, in His presence, there is joy. There is peace. So saan pa ba tayo lulugar? Dito, dito, o dito? Wag na nating asamin na dito tayo sa labas. Dahil sabi nga doon sa Revelation, kaya ewan ko kung ito yung hindi pinasukat. Kasi ibinigay na sa mga hentil upang yurakan nila. Ewan ko kung dito sa loob o dito yun sa labas. Hindi ko lang po alam. Pero nawa ang unting exhortation nito mga kapatid ay makatulong sa atin sa ating pananampalataya. Sabi ko nga, hindi ako sanay mangusap sa harapan. Pero sa glory ng Diyos, for the glory of God. For the glory of God. Amen. Praise God. Kung dati, sabi nga, yung dating buhay natin, ni ayaw ko nang makaamoy ng alak, makaamoy ng sabi ko, salamat sa Diyos sa buhay na ito ng bagong buhay. Talagang nakaka-enjoy, nakakagalak. Amen. Praise God. Have you ever come to a place in life where Christ meant more to you? Has Christ meant more to you than all of the world? From the depths of your heart, that something settled in there, that something's taken place, that you don't know how it come, but you're hid always, but you're hid away, and your whole motive is to serve Christ. Have you entered there, my brother? Sabi ni Brother Branham. Have you come into that place where you don't care what anyone says? Not to go out and act smart, but till the love of God is so anchored into you that you can't see nothing else. Your whole motive is to do the will of God. Love for everybody, flowing free from everywhere. What a place to live. That's the hidden place. That's the place where we got to come to. That's the place where God does the placing and the calling. And that's the place where He reveals all the secrets. Praise God. Praise God. At dito na lamang po tayo dinala ng Panginoon. At salamat sa Diyos. Praise God. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y tumayo mga kapatid. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Tunay nga na ang iyong mga anak nandito sa dakong ito, Lord God. They are so special to you, Lord God. They are so napaka-precious namin, Panginoong Diyos, na ano man ang mangyari sa sanlibutan ito ay nakatitiyak po kami. We are hid together with Christ in the holiest of holies, Lord God. Maraming pong salamat, Ama. Kayo po ang patuloy na maitaas, Panginoong Diyos. Ako po ipatawarin po ninyo sa aking katabilan ng aking dila at hindi marunong mangusap, Panginoong Diyos. Subalit ikaw ang nagbibigay ng unawa, Panginoong Diyos, sa bawat isa sa amin. At walang imposible sa inyo na makarating ang biyayang ito maging sa mga mahal po namin sa buhay. Salamat po. Muli po namin binabalik sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ng Kristo Jesus. Amen.